Kilala ng lahat ang dalaga bilang isang pino at marangal na maharlika. Ngunit sa unang pagkikita nila ng kanyang guro, inutusan niya itong linisin ang dumi sa kanyang mga paa. Hindi sumunod ang guro at sa halip ay sinampal siya sa mukha ng walang pag-aalinlangan. Bago pa man siya pumunta rito, nakatanggap na si Derek ng pahintulot mula sa ama ni Ariel na pakitunguhan siya sa paraang sa tingin niya ay nararapat. At ang dahilan kung bakit may ganoong otoridad si Derek ay nagmula sa isang bagay, ang kanyang pagkatao bilang isang pulubi. Sa katotohanan, si Derek ay isang transmigrator. Ngunit nang makarating siya sa mundong ito, doon niya lang napagtanto na naging isa lamang siyang pulubi. Kahit ang mentor na nagturo sa kanya ng mahika ay isa lang matandang pulubi na mahilig magyabang. Ang matanda ay hindi isang nagpapanggap na tago na master, isa lamang siyang ordinaryong one-star mage. Kailangan ng pulubi ang paghanga at kailangan ni Derek na matuto ng mahika. Ang kanilang mga interes ay perpektong nagtugma. Ngunit sa loob lamang ng isang taon, naabot ni Derek ang isang antas na hindi nagawang makamit ng matanda sa buong buhay niya. Sa halip na purihin siya, sinimulang sirain ng matanda ang kumpiyansa ni Derek. Sa talento mo, hanggang 2-star magic lang ang kaya mo. Ang nagdadala sa'yo ay ang iyong lahi. At kahit gaano ka pa magsumikap, wala itong silbi. Sa mundong ito, ang mga maharlikang mage ay mayroong napakalaking pribilehyo. At karamihan sa mga batang maharlika ay umaabot sa 3-star mage rank bago pa man maging nasa hustong gulang. Napakabagal ng takbo ng gabing iyon. Hindi masabi ni Derek kung binabalaan ba siya ng matanda o inilalabas lang nito ang kanyang sama ng loob. Ngunit kinaumagahan, natagpuan ni Derek ang bangkay ng matanda. Bugbog sarado ang kanyang katawan, puno ng malalagim na sugat mula ulo hanggang paa. Sa simula, inakala ni Derek na nabugbog ang matanda matapos makipag-away. Pero kalaunan ay nalaman niya ang katotohanan. Binugbog hanggang mamatay ang matanda ng mga gwardya matapos mahuling nagnanakaw ng isang 2-star grimoire mula sa bodega. Walang nakakaalam kung bakit isusugal ng isang pulubi na tiyak na hindi aabot sa 2-star magic ang kanyang buhay para sa ganoong bagay. Ilang taon matapos mamatay ang matandang pulubi, nakilala ni Derek ang kanyang pangalawang mentor sa mahika, si Tadia. Siya ay isang matriarch ng bumagsak na pamilya ng Flameheart. Isang 3-star mage na kumikita bilang isang mersenaryo. Sa simula, nagbigay lang siya ng ilang gabay sa isang binata na sumali sa isang grupo ng mersenaryo sa murang edad at marunong nang gumamit ng 1-star spells. Maraming itinuro si Tadia kay Derek. Hindi lamang mahika, kundi pati na rin kung paano kumilos sa mundo. Gayunpaman, ang tunay na nagpabago sa kanyang saloobin ay isang hindi inaasahang pangyayari. Sa araw na yon, ipinakita ni Derek ang kanyang talento. Hindi nag-atubili si Hadia at agad siyang dinala sa isang abandonadong lugar. Alam mo na kung gaano kaselan ang mga maharlika sa kanilang mga pribilehiyo, at ang mahika ang pinakadakila sa lahat ng iyon. Ang kapangyarihan ay itinuturing na isang biyaya, ngunit sa mga maharlika lamang, sa mga karaniwang tao. Kahit ang isang 3-star mage ay karaniwang resulta ng buong buhay na inilaan sa mahika. At ang ginamit mo kanina ay isang 2-star distortion type, isang spell na kilala bilang auditory hallucination. Mula noon, naglakbay si Tatya kasama si Derek at tinuruan siya ng iba't ibang uri ng spell. Paminsan-minsan, ikinukwento rin niya ang mga social circle na dati niyang kinabibilangan noong siya ay isang maharlika pa. Matapos ang isang taon ng ganoong buhay, umalis si Tadia sa lupain ni Earl Elbir at nag-iwan ng isang 2-star grimoire. Tuluyan siyang naglaho sa buhay ni Derek. Pagkatapos nito, tinuruan ni Derek ang kanyang sarili ng 2 karagdagang 2-star spell. Sa taong iyon, siya ay 16 na taong gulang pa lamang at wala siyang balak na tumigil doon. Sa araw din iyon, nakatanggap si Derek ng isang komisyon na magbabago sa kanyang kapalaran. Kinuha siya bilang isang pribadong guro ng isang bilang mula sa isang hangganang bansa, isang taong kahit ang mga duke ng kabisera ay hindi nangahas na kalabanin. Para kay Derek, isa itong alok na hindi niya matatanggihan. Ang maging guro sa mahika ng ganoong maharlika ay, para sa sinuman, isang pambihirang swerte. Lumalabas na ang komisyon ay nagmula mismo kay Duque Dupreen, isang lalaking kilala sa paggastos ng pera na parang tubig, na nag-uutos ng pagpuksa sa mga halimaw sa labas ng kanyang teritoryo. Gayunpaman, agad naramdaman ni Derek na mayroong mali. Ang isang pamilya tulad ng mga Duprian ay walang dahilan para umupa ng mga mersenaryo para harapin ang mga halimaw. Naalala ang mga babala na ibinigay ng matandang pulubi at ni Tadia, agad na tinanggihan ni Derek ang komisyon. Ngunit napakalaki ng inalok ng pamilya Duprian. Ang paunang bayad pa lang ay umabot na sa isang buong gintong barya, at ang mga sinasabing target ay mga ordinaryong goblin lamang. Gaya ng hinala ni Derek, ang tinatawag na misyon ng pagpuksa ay isang kasinungalingan lamang. Ang kanilang tunay na layunin ay ang maghanap ng guro sa mahika para sa anak na babae ng duke ng House Dupreen. Ang 3 individual na lumitaw kanina ay hindi mga ordinaryong tao. Ang matandang lalaki ay si Delon, ang punong katiwala ng Dupuyin Estate. Ang babae ay si Katarina, ang punong kasambahay ng mansyon. At ang huli ay si Etherlyn Eleanor, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Dupuyin. Bagamat tinanggap ni Derek ang malaking komisyon, hindi siya kailanman nagpabaya.
Kung sa bagay, ang mga mahalikang tulad nila ay walang tunay na dahilan para umupa ng isang dating mersenaryo bilang guro. Samantala, pumasok si Reg sa silid-aralan ni Duke Duprin. Ama, Kuya Valerian, kailangan niyong makita kung ano ang nangyayari. Reg, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ba tinuruan kitang panatilihin ang tamang asal sa lahat ng oras? Hindi ako ang walang tamang asal. Si Ariel. Sinimulan na naman niyang saktan ang mga katulong. Hinaan mo ang iyong boses. Reg, kinakausap ako ni Ama ngayon. Noong nakaraang buwan lang, mahigit 1-0 katulong ang umalis dahil hindi na nila kinaya. Binabasag niya ang mga kasangkapan sa tuwing gusto niya. Ama, hanggang kailan niyo kukonsintihin ang pasaway na yan? Nang marinig ito, si Valerian, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay hindi na napigilan ang sarili. Tama na. Umalis ka na, may mga kailangan pa akong pag-usapan kasama si Ama. Ama, hindi maikakaila ang katotohanan si Ariel ay isang pasaway. At nariyan pa naman si Atherland, hindi ba? Sa tingin ko ay oras na para sumuko na tayo kay Ariel. Makinig kang mabuti. Reg, hindi ikaw ang magdedesisyon tungkol dito. Napagtanong ko na sa katiwala ang tungkol sa monasteryo. Magaganda ang mga pasilidad doon at maraming anak ng Maharlika ang ipinapadala roon. Sa halip na hayaan siyang manatiling pabigat sa ating pamilya, mas mabuting isuko na siya sa kalooban ng mga Diyos. Kung pababayaan, ang isang tulad niya ay magiging mansa sa ating lahi. Pagkatapos magsalita ni Reg, hinawakan siya ni Duke Duprin sa ulo at malakas na inihampa sa mesa. Nasabi ko na ito ng isang beses. Hindi ikaw ang magdedesisyon tungkol dito. Kapag kailangang gumawa ng desisyon, dapat itong maging tiyak. Samantala, naipasok na ni Evelyn si Derek sa lupain ng Duke. May narinig ka na ba tungkol sa kapatid ko, si Ariel? Nakita ko lang ang pangalan niya sa talaang kanan ng pamilyang Dupuyin. Halos sa sarili lang, idinagdag ni Evelyn. Kaya pala, malamang ay hindi siya gaanong kapansin-pansin sa mata ng mga tagalabas. Sa sandaling iyon, nakasalubong nilang dalawa sina Valerian at Reg habang papalabas sila mula sa silid-aralan ng Duke. Matagal na rin. Atherland, kumusta ka bilang isang alburist? Salamat sa iyong pag-aalala. Maayos naman kami ni Kuya doon. Mabuti naman. Tulad ng nakikita mo, medyo sugatan si Reg kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Sa kanilang mga ekspresyon pa lang, malinaw na may naganap na pagtatalo sa loob ng tirahan ng Duke. Nang mapansin ni Derek ang isang katulong sa dulo ng pasilyo na tinatakpan ang kanyang mukha habang umiiyak, may ideya na siya kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal, pumasok ang dalawa sa opisina ni Duke Duprin. Nakipagpalitan si Atherlyn ng ilang formal na salita sa kanyang ama bago siya ipakilala. Ama, ito po ang magic tutor na dinala ko mula sa day. Jurist, handa siyang turuan si Ariel. Ngunit base sa ekspresyon ng Duke, malinaw na hindi niya sineseryoso ang bagay na ito. Ama, mukhang abala po kayo kaya alis na muna ako. Nang tumalikod siya para umalis, pinigilan ng Duke si Derek at pinaiwan ito. Mukha kang bata. 16 ka na ba ngayong taon? Opo. Naalala ang etiketang itinuro sa kanya ni Tadia, mahinahong sumagot si Derek. Pinag-aralan siya ng Duke. Anong antas ng mahika ang kaya mong gamitin? May kaunti lang akong kasanayan sa mental type magic. Huwag kang magsinungaling. Ang labis na pagpapakumbaba ay hindi isang bertud. Noon lang napagtanto ni Derek na sa harap ni Duke Dupuyin, na sanay sa 5 elemental na paaralan ng mahika, hindi sapat ang pagpapakumbaba. Kung nagpakita man ako ng kawalang galang, humihingi po ako ng inyong kapatawaran. Hindi bale, naintindihan ko kung bakit ka ganyan kumilos. Ngunit sa aking pananaw, hindi ka angkop bilang isang magic tutor dahil sa iyong edad o sa iyong mga credential. Nang makita ito, hindi na itinago ni Derek na ang kanyang propesyon ay isang mersenaryo. Dahil personal kang pinili ni Atherlyn, hindi ako makikialam. Pinahihintulutan kang pumasok sa villa kung saan nakatira si Ariel at ipapahatid kita sa isang katulong. Makakaalis ka na. Maaari po ba akong magtanong ng ilang bagay? CJ, matapos lamang matanggap ang tahimik na pagsang-ayon ng Grand Duke, saka nagsalita si Derek. Tulad ng alam ninyo, ako ay isang mersenaryo. Kapag tinanggap ko ang isang komisyon, tinatapos ko ito. Inatasan ako ni Lady Atherlyn na tulungan si Ariel na matuto ng mahika at gabayan siya sa lipunan ng mga Maharlika. Malamig siyang tiningnan ng Grand Duke. Iyan ba ang mga tanong na gusto mong itanong? Mga bagay na dapat ay ipinagpapalagay na lang. Dahil nga po riyan, sagot ni Derek, umaasa ako na mabigyan ako ng inyong kamahalan ng sapat na otoridad upang magampanan ko ng maayos ang komisyon. Sa sandaling binitawan ang mga salitang iyon, isang bahagyang pagbabago ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Duke Duprin. Kasabay nito, sa ibang lugar, ibinato ni Ariel ang isa pang plato sa isang malapit na katulong. Pipasensya na po, Lady Ariel. Anong silbi ng paumanhin mo? Umalis ka sa paningin ko. Kapag nakita pa kita ulit, ibabato ko ito mismo sa marumi mong mukha. Sa ibang lugar, ipinahayag ng Guildmaster ng mga mersenaryo ang kanyang pagkalito. Bakit hahayaang magsilbi ang isang karaniwang tao bilang magic tutor ng isang Maharlika? Mahinahong sumagot ang Duke. Hinanap ko na ang bawat kilalang guro ng mahika sa buong kontinente. Lahat sila ay tumanggi. Wala akong ibang pagpipilian. Kahit na si Mr. Derek ay isang mersenaryo, bihasa siya sa kilos at etiketa ng mga Maharlika.
Ang kanyang tagapagturo ay dating isang bumagsak na maharlika. Malamang na natutunan niya ang mga katangiang iyon mula sa kanya. Naiintindihan ko. Tumango ang guildmaster. Kahit na siya'y isang mersenaryo, si Mr. Derek ay may kakaibang dating at mukha siyang mabait. Marahil ay kaya niya talagang gabayan ng maayos si Ariel. Isang malamig na boses ang nangutya. Lady Etherlyn, maaaring kulang pa ang iyong paghuhusga. Lumaki si Derek sa mga squatter. Naging mersenaryo siya bago pa man siya magkaisip. Ang isang tulad niya ay hindi nabubuhay sa grasya o kabaitan. Samantala, sa gabay ni Delon, dumating si Derek sa villa kung saan nakatira si Ariel. Matapos kumatok ng ilang beses nang walang sagot, binuksan ni Derek ang pinto ng kanyang silid. Magandang araw, Dunham. Ang pangalan ko ay Derek. Pasensya na po sa abala. Hindi sumagot si Ariel sa kanyang pagbati. Sa halip, sininyasan niya lang itong lumapit. Sa sandaling humakbang si Derek, isang mapagtagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ariel. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang isang buong balde ng kaning baboy diretsyo sa mukha ni Derek. Oops! Nadulas ang kamay ko. Humagikik si Ariel. Akala ko may daga na naligaw at hindi ba't ito ang mersenaryo na binanggit ng katiwala. Tumingin kang mabuti. Mukha talaga siyang daga. Inihanda ko ito lalo na para sa iyo. Naaalala mo ba kung saan ka nanggaling? Bagay na bagay sa iyo ang baho ng imburnal. Sayang naman para sa kanya, natapon pa sa sahig ang maingat kong inihandang regalo. Nang marinig ang mga insultong iyon, itinuon lang ni Derek ang kanyang tingin kay Ariel. Dahil sa hindi matinag na titig na iyon, nakaramdam si Ariel ng biglaang pagkailang. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ng malakas si Derek, na nagpatumba sa kanya sa sahig. Huwag mo akong titingnan ng ganyan. Hinubad pa niya ang sapatos sa paang ipinangsipa niya. Alamin mo ang lugar mo, maruming daga. Sa tingin mo, matuturuan ako ng isang tulad mo. Hindi ka ba tinuruan ng mga karaniwang tao ng tamang pag-ugali? Samantala, napaisip ng malalim si Duque Duprien pagkatapos ng naunang pag-uusap. Ang mersenaryong si Derek ay nag-iwan ng napakalakas na impresyon sa kanya. Ang katotohanang nakaupo ako rito ay nagpapatunay na hindi madaling solusyonan ang problema ni Ariel. Kaya hayaan niyo po akong itanong ito, kamahalan, sa kabuuan ng aking pagtuturo, gaano kalaking otoridad ang handa ninyong ibigay sa akin? Pabalik sa villa, itinaas ni Derek ang kanyang kamay at nagbigay ng isang malutong na sampal sa mukha ni Ariel. Walang duda, hindi kailanman inakala ni Ariel na may mangangahas na tratuhin siya ng ganito. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Derek. Ang nanunuot na sakit sa kanyang pisngi ang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Totoo ngang nasampal siya. Saka lang nagsalita si Derek, tumayo ka. 3 taon na ang nakalipas, minsan nang nagtanong si Derek kay Tadia. Guro, ano po ang gagawin niyo kung makatagpo kayo ng isang estudyanteng mayabang at walang utang na loob? Ayon, sagot ni Tadia matapos mag-isip, susubukan kong intindihin at pagpasensyahan sila. Hindi ba't masyadong idealistiko yon? Kung hindi gumana ang lahat ng iyon, ang pagtuturo ay para gabayan ang estudyante tungo sa mas mabuti. Kung mabigo ang pag-unawa at pagpapasensya, kailangang gumamit ng ibang paraan. At ano namang paraan iyon? Magtanim ka ng takot sa isipan nila. Sa kasalukuyan, hindi pa rin matanggap ni Ariel na nasampal siya ng isang hamak na mersenaryo. Kalmado at kontrolado ang boses ni Derek, pero sasabihin ko ito ng isang beses. Matuto kang tratuhin ang iba ng may pag-inat at respeto. Tumayo ka. Ngunit ang unang ginawa ni Ariel pagtayo ay sampalin si Derek sa mukha. Sino ka sa akala mo? Isang mersenaryong naglalakas loob na pangaralan ako. Bago pa siya matapos, dumapo ulit ang kamay ni Derek sa kanya. Hindi ko na ulitin ang sarili ko, walang emosyong sabi niya. Tratuhin ang iba ng may pag-iinat at respeto. Nang makita kung gaano kalakas ang loob ni Derek, isang mapait na tawa na lang ang pinakawalan ni Ariel. Steward, anong ginagawa ninyong lahat? Ang walang hiyang ito ay naglakas loob na saktan ako. Sa tawag niya, agad na pumasok si Delon sa silid. Lady Ariel, nasaktan po ba kayo? Anong ibig sabihin ito? Paano mo nagawang pagbuhatan siya ng kamay? Kung malaman ito ng Duke, bago pa matapos si Delon, may inilabas na dokumento si Derek mula sa kanyang coat. Sa utos ni Duque Duprien, lahat ng bagay na may kinalaman sa edukasyon ni Ariel ay nasa ilalim ng aking otoridad. Anumang paraan ang gamitin ko ay may basbas mula sa kanya. Nang makita ang pirma ng Duke sa dokumento, panandali ang natigilan si Delon. Saka lang napagtanto ni Ariel na mas malaking problema ang tutor na ito kaysa sa inaakala niya. Hindi nagtagal, nakarating kay Valerian ang balitang sinaktan ni Derek si Ariel. Kuya, kumalma ka. Padabog na bumukas ang pinto sa pagpasok ni Valerian. Matatalim ang kanyang tingin na nakatuon kay Derek. Ah, ikaw pala ang mersenaryo. Walang ibinigay na paliwanag si Derek. Naglakas loob ka talagang saktan si Ariel, sigaw ni Reg. Kuya, kumalma ka. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Derek na mayroon akong pahintulot ni Duke Duprien. Isa siyang panauhin na dinala ni Etherlyn, malamig na sabi ni Valerian. Ang pagkilos ng ganito ay naglalagay sa kanya sa alanganing posisyon. Higit sa lahat, inaprubahan na ni Ama ang kanyang mga pamamaraan. Ikaw, sumama ka sa akin. Pagkatapos ay bumaling si Valerian kay Reg, at ikaw, Reg, huwag kang makialam dito at asikasuhin mo ang sarili mong mga gawain. Narinig ko na rin ang tungkol dyan.
Bulong ni Reg, kailangan talaga ni Ariel ng bugbog para matuto. Huwag kang mag-alala, kuya. Sabi ng isa pang boses ng malamig. Hindi niya kayo sasaktan. Matagal nang walang pag-asa ang isang iyon. Huwag kang umasa na maaayos mo pa siya. Hindi nagtagal, dinala ni Valerian si Derek sa kwartong dating tinitirhan ni Ariel sa pangunahing mansyon. Ito ang kwarto niya noong dito pa siya nakatira. Naiwan na itong bakante mula noon. Tumingin-tingin si Derek sa paligid. Bukod sa mga manikang inaasahan sa kwarto ng isang dalagita, puno ng mga pinta ang mga dingding. Mahilig mag-drawing si Ariel, mahinang sabi ni Valerian. Sa tuwing namumula siya at hinihila ako para ipakita ang kanyang gawa, napaka-cute niya. Pero karamihan sa mga pinta niya ay hindi natapos. Hihinto siya kapag natapos na niya ang parte na pinakagusto niya. Nawalan ako ng kontrol kanina, sabi ni Valerian matapos ang isang saglit. Tanggapin mo sana ang aking paumanhin. Yumiling si Derek. Ayos lang. Pero bakit mo ako dinala rito? Gusto kong makita mo ang totoong Ariel, mabigat na tugon ni Valerian. Hindi siya kailanman naging isang batang nananapak sa iba. Pero sa isang punto, naging sobrang nahumaling siya sa lahi. Sa huli, pinalayas siya sa pangunahing mansyon at ikinulong sa villa. Hindi ko alam kung anong nagpabago sa kanya, pero hindi ko hahayaang ipadala siya sa isang monasteryo. Kung makakabisa niya kahit isang otherworldly spell lang, makukumbinsi ko si Ama. Ibinaba ni Valerian ang kanyang ulo paras, kaya pakiusap, iligtas mo si Ariel. Sa harap ng isang mapagmataas na maharlikang nagpapakumbaba, iwinagayway lang ito ni Derek. Nalipat ang kanyang atensyon sa isang lumang spellbook sa mesa na puno ng sulat kamay ng mga tala. Lahat ng ito ay mga theoretical text ng law attribute, hindi ba? Tumango si Valerian. Iyan ang itinuturo sa mga maharlika. Habang tinitingnan ni Derek ang mga tala, isang teorya ang nabuo sa kanyang isipan. Gagawin ko ang makakaya ko, sabi niya, habang inaabot pabalik ang libro kay Valerian. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ariel sa kanyang kwarto, isang balde ng malamig na tubig ang biglang ibinuhos sa kanyang ulo. Nakatayo sa tabi ng kama si Derek. Makatutulog ka pa ba ngayon? Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sumigaw si Ariel, bumangon ka. Sumama ka sa akin. Ngayon na, sabi ni Derek ng malamig, nasisiraan ka na ba? Saan mo ako dadalhin sa gitna ng gabi? Gaano man magpumiglas o sumigaw si Ariel, walang sinumang naglakas loob na pigilan si Derek. Kinalagkad niya ito palabas ng villa. Matapos makumpirmang walang tao sa paligid, inihagis ni Derek si Ariel sa lupa. Ngumisi siya habang naggangalit ang mga ngipin. Sa tingin mo may magbabago dito? Huwag kang katawa-tawa. Sino ka sa tingin mo? Ang isang tulad mo ay iniisip na kaya mo akong turuan. Dahil walang tao sa paligid, mahinahong sinabi ni Derek. Paano kung sabihin ko sa iyo ang isang interesanteng katotohanan? Mula sa simula, hindi ko kailanman binalak na seryosong magturo ng mahika. Nang makita ang itsura sa mukha ni Derek, nakaramdam si Ariel ng panlalamig sa kanyang likod. Hindi mo ba ito nakakatawa? Bakit sasambahin ng isang galing sa laylayan ang isang maharlikang tagapagturo? Ito ay isang magarbong titulo lamang. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko kailanman binalak na maging isang guro ng mahika. Sagot ni Derek ng mahinahon, kailangan ko lang ng isang perpektong lehitimong dahilan para harapin ang mga taong tulad mo. Alam mo ba kung gaano katotoo ang tunog kapag ang mga nag-aakalang hindi sila magagalaw ay sa wakas nakaramdam ng takot? Sa tingin mo ba magagawa mo ang isang bagay na tulad nito at makakaalis ka pa rin ng hindi nasasaktan? Siyempre, kaya ko. Nagkibit balikat si Derek na malapit ka nang ipadala sa isang monasteryo. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa isang salita mo kung ganon? Kahit may mangyari man, isa lang akong karaniwang tao. Ang pagpapalit ng kapalaran ng isang karaniwang tao para burahin ang problema ng isang maharlika, hindi iyon isang kawalan. At kung pipiliin kong umalis ngayon, walang mangyayari. Sa huli, gagawa ako ng pabor sa pamilyang Duprin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ariel na kung talagang si Derek ang magkokontrol, maaaring mamatay siya dito. Kahit ang pagtakas pabalik sa villa ay hindi magagarantiya ng kaligtasan. Maaari niya lang siyang kaladkarin palabas muli. Kaya gumawa siya ng desisyon. Kailangan niyang mailigaw ito sa gubat na alam niya. Pero kung makarating siya sa lupain ng duke, ang mamamatay ay si Derek. Sakto nun, isang nagliliyab na liwanag ang sumiklab sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Derek na gumagamit ng 2-star magic, fireball, na nangangahulugang ang 16 na anyos na mercenaryong ito ay hindi bababa sa isang 2-star mage. Nang sumabog ang fireball sa harap niya, bumagsak si Ariel sa lupa sa sobrang takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay niyang naramdaman kung gaano kalapit ang kamatayan. Paumanhin, walang emosyong sabi ni Derek, nadulas ang kamay ko. Mabilis na tumayo, tumakas si Ariel nang walang lingon likod sa madilim na gubat. Ngunit dahil patuloy niyang pinapanood ang mga galaw ni Derek, natisod si Ariel at malakas na bumagsak sa lupa. Nang makabangon siya, papalapit na ang mga atake ng mahika ni Derek. Mabilis silang papalapit. Nakakagulat ang galing mong gumalaw, mahinahong puna ni Derek. Hindi ko inaasahan yan mula sa isang taong nakakulong sa villa buong araw. Sinamantala ang pagkakataon habang nagsasalita siya, tumakbo muli si Ariel. Alam niya na ang walang katapusang pagtakbo ay hindi solusyon. Hindi magtatagal, mahuhuli rin siya.
Nang lumingon siya, tila nakatuon ang atensyon ni Derek sa kanyang pandamdam sa mahika. Nang tumingala siya, nawala na si Ariel sa gubat. Ang kagubatan sa harap niya ay eksaktong tumugma sa mga nakita niya sa kanyang mga pinta. Napagtanto niya na malamang naglaro siya rito mula pagkabata at ang mga bagay na ipininta niya ay, sa katotohanan, mga manifestasyon ng mahika na likas niyang naramdaman. Matapos muling maramdaman ang daloy ng mahika sa paligid niya, lalong nakasiguro si Derek na tama ang kanyang naunang hinala. Sakto noon, lumundag si Ariel mula sa mga palumpong na may hawak na bato. Sa kasamaang palad, sa isang kaswal na pitik ng kanyang daliri, winasak ni Derek ang kanyang huling pag-asa. Kapuri-puri ang iyong determinasyon, sabi niya, alam na hindi ka makakatakas. Pinili mong unang umatake. Kailangan dyan ng tapang. Dahil sa pagod sa isip at katawan, wala nang lakas si Ariel para tumakbo. Mukhang tapos ka na sa pagtakbo, sabi ni Derek habang lumalapit. May gusto ka bang sabihin? Unti-unti siyang lumapit sa kanya. Sa tingin mo hihingi ako ng tawad sa'yo. Nang asar si Ariel. Patayin mo na lang ako, hindi ako yuyuko tulad ng mga karaniwang taong yon. Kung gayon, bakit? Biglang tanong ni Derek, bakit masyado kang nahuhumaling sa lahi? Nang marinig niya ang mga salitang iyon, marahas na nanginig ang katawan ni Ariel. Kung iyon lang ang mayroon ako, ano pa ang natitira sa akin bukod sa dugong maharlika na ito? Mayroon pa ba akong iba? Mahika. Lahat ay laging nagsasabi tungkol sa mahika. Sa tingin mo ba hindi ko sinubukan? Sinubukan ko, pero ayaw lang talaga mangyari. At gaano man ako magsikap, hindi ito gumagana. Ano ang dapat kong gawin? Kahit sa mahika o pagpipinta, mas malala ako kaysa sa lahat. Kung wala ang aking lahi, ano pa ang mayroon ako? Kung kahit iyon ay alisin, ano na lang ako? Naiintindihan ko. Mahinang sabi ni Derek, kung gayon magpahinga ka na ng payapa. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Ariel. Diretso siyang tumitig sa mga mata ni Derek. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang kanyang talim ay biglang hinarangan ng isang pader ng yelo. Habang tinitingnan ang eksena sa harap niya, hindi makapaniwala si Ariel. Ang nagpatawag ng pader ng yelo ay walang iba kundi siya mismo, ang babaeng hindi kailanman nagamit ang mahika. Napatigil si Ariel sa kawalan ng paniniwala, hindi maintindihan na nagising ang kanyang mana sa ganoong sitwasyon. Magaling, mahal na ginang, sabi ni Derek habang ibinababa ang kanyang espada. Pakiusap, patawarin niyo ang aking kawalang galang kanina. Sa totoo lang, hindi pa ito matatawag na mahika. Ito ay pag-activate lamang ng mana. Kahit na, napakagaling mo. Sa sandaling iyon, lahat ng emosyon na matagal nang naiipon sa loob ni Ariel ay sa wakas ay bumuhos. Batay sa aking pagsusuri, pagpapatuloy ni Derek, kabilang ka sa wealthy attribute. Ang wealth attribute. Ano ang ibig sabihin niyan? Karamihan sa mga maharlika ay tinuturuan ng structured attribute, paliwanag niya. Ngunit sa katotohanan, lahat ng paaralan ay may parehong esensya. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano nakikita at natututunan ang mahika. Ikaw ay wealth attribute. Ginang Ariel, iyon ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng mahika sa pamamagitan ng mga nakaistrukturang teorya ay pumipigil lamang sa iyo. At paano mo nalaman na ako'y wealth attribute? Nakita ko ang iyong mga pinta, sagot ni Derek. Naramdaman mo ang mana sa kalikasan mismo, at ipinahayag mo ito sa pamamagitan ng balangkas ng iyong sining. Karamihan sa mga salamangkero na may potensyal sa wild attribute ay unang nakakaramdam ng mana mula sa kalikasan noong kanilang pagkabata. Tama na muna sa ngayon. Makakaalis ka na. Para sa unang paggising, maganda na ito, pero mahaba pa ang lalakbayin mo. Simula bukas, ituturo ko sa iyo kung paano aktibong palabasin ang mana. Noon din, tinawag siya ni Ariel. Salamat kung gayon. Yung painting, yung may pamagat na dusk, tapos mo na ba yun? Alin doon? Huminto si Derek pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Natapos ito ng maayos kaya ikaw ang unang nakapansin na kumpleto na pala. Kinaumagahan, sinimulang subukan ni Ariel na aktibong palabasin ang kanyang mana. Ngunit kahit ilang beses niyang sinubukan, wala pa ring pag-unlad. Habang papunta para hanapin si Derek, aksidenteng nagulat ni Ariel ang isang dumadaang katulong. Sa purong kamalasan, natapon ang tubig na hawak ng katulong sa damit ni Ariel. Sa sandaling iyon, halos manigas sa takot ang katulong. Pipatawad po, Lady Ariel. Dahil sa mga nakaraang ugali ni Ariel, ang ganitong pagkakamali ay karaniwang nagtatapos sa parusa. Patawad po. Nagkamali po ako ng malaki. Pakiusap, patawarin niyo po ako kahit ngayon lang. Ngunit sa gulat ng katulong, hindi sumabog sa galit si Ariel. Kalmado lang siyang nagsabi, mag-ingat ka sa susunod. Halos hindi makapaniwala ang katulong. Umalis lang si Ariel matapos sabihin ang mga magagaang salitang iyon. Okay ka lang ba? Hindi ka niya sinaktan, di ba? Bumulong ang isa pang katulong, ayos lang ako. Mukhang may nangyari talaga noong lumabas siya kagabi. Samantala, si Derek, na abala buong gabi, ay mahimbing pa ring natutulog. Biglang may kumatok sa pinto, kasunod ang boses ni Ariel. Nandyan ka ba? Mahal na binibini, pakiusap, sundin ang tamang asal, mahinang sabi ni Delon. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung paano kontrolin ang mana na napagana ko. Sinubukan ko kanina, pero hindi ko pa rin magawa. Natigilan si Delon. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos lang ng isang araw, napagana na ni Ariel ang kanyang mana. Di ba sabi mo tuturuan mo ako ngayon?
Kung gayon, sabihin mo na sa akin. Bumalik ka mamayang hapon, sagot ni Derek mula sa likod ng pinto bago ito isara. Habang si Delon ay labis pa ring natutuwa para kay Ariel, dumilim na ang kanyang ekspresyon. Sino ka sa akala mo? Para utusan ako. Buksan mo ang pinto. Sabihin mo na sa akin ngayon. Hindi sumagot si Derek. Tumalikod lang siya at natulog muli. Narinig mo ba? Hindi naghagis ng kahit isang plato si Lady Ariel ngayon. Natapunan ko pa nga ng tubig ang damit niya kaninang umaga at hindi niya man lang ako sinaktan. At narinig ko na napagana na ni Lady Ariel ang kanyang mana. Totoo ba yan? Isang araw pa lang naman dito ang tutor na yon, di ba? Nang marinig ito, natigilan si Reg. Ano ang pinag-uusapan nyo? Hindi nagtagal, iniulat ni Valerian ang nangyari ng tapat sa Duke at kay Reg. Si Ariel, napagana ang mana niya. Opo. Ama, sagot ni Valerian, kinumpirma ko na po ito ng paulit-ulit sa mayordomo at sa mga katulong. Itinigil ni Duke Dupuyin ang kanyang panulat sa unang pagkakataon. Tunay ngang magandang balita yan. Pagpapagana lang naman yan ng mana. Sumimangot si Reg. Ama, hindi ba't masyadong maaga para gumawa ng konklusyon? Reg, sigaw ni Valerian. Napagana ng kapatid mo ang kanyang mana. Kahit hindi mo siya purihin, paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa niya sa mga nakaraang taon? Ganting sigaw ni Reg, talaga bang kakanselahin natin ang plano sa monasteryo dahil lang dito? Masyado namang padalos-dalos yan. Habang nagtatalo ang dalawang magkapatid tungkol kay Ariel, kinuha lang muli ng Duke ang kanyang panulat at nagpatuloy sa pagrepaso ng mga dokumento na wala nang sinabi pa. Hindi nagtagal, dumating ang hapon nang pumasok si Derek sa kwarto ni Ariel. Nag-iisa siyang nakaupo sa kama. Nagtatampo ka ba? Hindi ako nagtatampo. Malamig na sabi ni Ariel, galit ako. Kahit na nagtatampo ka, wala itong babaguhin. Sabi ko, sigaw ni Ariel, galit ako. Galit ka man o nagtatampo, kalmadong sagot ni Derek. Hindi nito maapektuhan ang prioridad ng aking schedule. Lahat ng bagay ay may tamang pagkakasunod-sunod. Dahil doon, sumabog na sa galit si Ariel. Sinabi ko na sayo, hindi ako nagtatampo. Galit ako. Ngunit nang ilingon ni Ariel ang kanyang ulo, natagpuan niya ang sarili na nakatitig diretsyo sa mapupulang mata ni Derek. Agad siyang umiwas ng tingin. Sige na, isipin mo na lang na nagtatampo ako. Kung pipilitin mo ang sarili mo ng walang ingat dahil lang napagana mo ang mana, babagsak ka rin agad. Kalmadong sinabi ni Derek, base yan sa karanasan. Ang pag-aaral ay nangangailangan ng balanse. Dahil nakapagpahinga ka na ng sapat, sisimulan na natin ang pag-activate ng mana. CJ, bulong ni Ariel. Ang higpit namang magic tutor. Sinasabi mo ba, tanong ni Derek, na mas gusto mo ang hindi gaanong mahigpit na paraan ng pagtuturo? Sa sandaling iyon, naalala ni Ariel ang paraan kung paano niya napagana ang kanyang mana. Talagang hindi ito karaniwan. Ngunit nang maisip niya ang proseso, mabilis siyang umupo. Huwag na lang pala. Ngayon, magpo-focus tayo sa pag-activate ng mana. Nagpatuloy si Derek. Kapag nagagawa mo ng malayang i-activate ang mana, natural na lang na darating ang pag-aaral ng First Star Magic. Ang Wild Attribute ay hindi kailanman nakabuo ng isang kumpletong sistema ng pag-aaral. Kabalintunaan, iyon ang dahilan kung bakit ito ang pinakaangkop para sa pag-aaral sa sarili. Kumpara sa Structured Attribute, mas pinapahalagahan natin ang kalayaan. Sa totoo lang, binibini, napakahusay ninyong nababagay sa Wild Attribute. Anong ibig sabihin yan? Eksakto kung ano ang naririnig mo, sagot ni Derek. Ang iyong malayang espiritu ay lubos na tumutugma dito. At dahil sa dugo ng sambahayan ng Dupuyin, walang kapantay ang iyong potensyal. Sa sandaling narinig niya yon, tila naging ibang tao si Ariel. Sinasabi mo bang may talento ako? Sabi ni Derek, nakabuo ka ng isang depensibong tugon sa sandali ng iyong paggising. Iyon pa lang ay nagpapatunay na mayroon kang talento. Ibig sabihin, isa akong henyo. Di ba? Magkaiba ang talento at henyo. Hindi ba't pareho lang sila? Hindi. CJ, bahala ka sa sinasabi mo. Habang nagsasanay silang dalawa ng mana activation, tila walang nakapansin kay Reg na nakatayo sa labas ng bintana. Sa paghusga sa itsura ng kanyang mukha, malinaw na hindi siya natuwa sa paggising ng mana ni Derla. Sa sumunod na mga araw, araw-araw na pumupunta si Derla kay Derek. Derek, kaya ko nang gawin ang mana activation, pero hindi ko pa rin makontrol ang direksyon. Derek, tingnan mo. May malamig na hangin na nabubuo sa kamay ko, pero kakaiba ang pakiramdam. Derek, makinig ka. Nararamdaman ko na ang mana ngayon, pero sobrang kakaiba ng pakiramdam na ito. Derek, maghapon na kitang hinahanap. Anong ginagawa mo rito? Akala mo ba talaga ipinahiram sa iyo ni Ama ang mga aklat ng mahika para lang mag-aral ka ng mahika? Kalmadong sumagot si Derek. Binigyan ako ng Duke ng pahintulot na malayang konsultahin ang mga aklat ng mahika dito. Kung ganoon, anong punto mo? Nagawa ko na ang mana activation sa paraan na itinuro mo sa akin noong huli. Bilisan mo tingnan. Nang gabing iyon, nakatayo si Valerian sa kanyang silid, na may di pangkaraniwang seryosong ekspresyon. Narinig kong hinahanap mo raw ako. Nandito ka na. Maupo ka, sabi ni Valerian. Kamusta na ang kapatid kong si Durla nitong mga nakaraang araw? Malaki na ang kanyang ipinagbago, sagot ni Derek. Pero abutin pa ng ilang panahon bago siya makapag-cast ng First Star Magic. Ganoon pala.
Dapat ay babalik na ang aking ina mula sa social season sa susunod na linggo. Kailangan kitang bigyan ng babala, patuloy ni Valerian, na hindi siya isang taong madaling malinlang. Bagamat tila matulungin ang mga tao sa estate sa ngayon, karamihan sa mga maharlika ay kinasusuklaman ang mga karaniwang tao na humahawak ng mga posisyon ng otoridad. Naiintindihan mo yan, hindi ba, Derek? Tatatandaan ko yan, sagot ni Derek. Kaya ano ang dahilan mo sa pagpapatawag sa akin dito? Sinabi ni Valerian na siya ang susunod na pinuno ng pamilyang Dupuitian at tungkulin ng isang pinuno ng pamilya na alagaan at tanggapin ang bawat miyembro ng sambahayan na ginagawa itong isang napakahirap na responsibilidad. Idinagdag ni Valerian na ang puso ng tao ay hindi maarok ang pagiging komplikado at magiging kahanga-hanga kung lahat ay may parehong mga pagpapahalaga at paniniwala, ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman naging ganoon kabait. Tinanong ni Valerian si Derek kung ano. Eksakto ang gustong sabihin ni Derek kay Valerian. Sinabi ni Valerian na si Ariel ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid, ngunit hindi na ito nakikipaglaro sa kanya. Nang marinig iyon, natigilan si Derek. Nagpatuloy si Valerian sa pagtatanong kung naalala pa ni Derek kung paano ngumiti at bumati si Ariel sa kanya noong mga bata pa sila, na kasing linaw ng kahapon, at kung mayroon pa bang mas anghel sa mundo kaysa kay Ariel. Tinanong ni Valerian si Derek kung mayroon siyang paraan para makuha muli ang pabor ni Ariel. Tinanong ni Derek kung bakit iyon ang tinatanong ni Valerian sa kanya, dahil laging gustong sundan ni Ariel si Valerian, at tulad ng sinabi mismo ni Valerian, hinahanap ni Ariel si Derek sa buong estate kamakailan. Pagkatapos ay hiniling ni Valerian kay Derek na tingnan ang isang bagay, sinabing natutunan niya ito mula sa isa sa mga katulong. Iminungkahi ni Valerian na gumawa ng isang manika, tinatanong kung kamukhang-kamukha ba nito si Ariel, at kung mararamdaman ni Ariel ang pagmamahal ng kanyang kapatid sa pamamagitan nito. Si Derek, na may prangkang katapatan, ay tinanong si Lord Valerian kung sinusubukan ba nitong kulamin si Ariel gamit ang bagay na yon. Sumigaw si Valerian na si Derek ay ganap na walang silbi. Makalipas ang isang linggo, bumalik ang Grand Duchess. Sinabi ng Grand Duchess na marami siyang narinig tungkol kay Derek, na kumuha ang estate ng isang kahanga-hangang guro sa Mahika, at ipinakilala ang sarili bilang Miliere de Beldupuin. Idinagdag ng Grand Duchess na kung hindi mamasamain ni Derek, nais niyang magpadala ng ilang regalo sa teritoryong kinabibilangan ni Derek. Sumagot si Derek na si Derek ay isang taong walang sambahayan. Sa mga salitang iyon, natigilan si Miliera. Walang lupa, walang bahay si Derek. Isa lamang siyang karaniwang tao. Nahirapan siyang maniwala na ang mahusay na guro sa Mahika na pinag-uusapan ng lahat ay isa lamang hamak na sibilyan. Nang mapagtanto ito, walang pag-aatubiling pumasok si Miliera sa silid-aralan ng Grand Duke. Hinayaan mo talagang magsilbi ang isang karaniwang tao bilang guro sa Mahika ni Ariel. Ano ba talaga ang iniisip mo? Sumimangot ang Grand Duke at sumagot na maayos naman ang kanyang pandinig at hindi niya kailangang lakasan ang kanyang boses. Malamig na sumagot si Miliers na hindi iyon ang issue. Ang issue ay si Ariel, ang kanilang mahal na bunsong anak na babae. Ipinaliwanag ng Grand Duke na bagamat hindi niya pabor na kumuha ng mga karaniwang tao, lahat ng maharlikang guro na may tamang lahi ay umayaw na. Kahit na, iginiit ni Miliera na hindi katanggap-tanggap na hayaan ang isang mersenaryong sanay sa kalye na magturo kay Ariel, lalo na't hindi madaling gawain ang paghahanap ng angkop na guro sa Mahika. Idinagdag ng Grand Duke na si Derek ay lubos na inirekomenda mismo ni Atherland. Sumalungat si Milia na kahit ganoon, dapat ay mayroong minimum na pamantayan. Bakit hindi mo nalang imbitahin ang sarili mong nakababatang kapatid? Nagpatuloy siya sa pagsasabi na tumanggi lamang ito noon dahil abala, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Nagising na ni Ariel ang kanyang mana, ngunit nagtalaga pa rin siya ng isang border defense officer bilang kanyang pribadong tutor. Talaga bang naniniwala siyang ang pamamahala at paggugobyerno ng isang estate ay isang maliit na bagay lamang? Lalo pang nagdiin si Miliera, nagtatanong tungkol sa Elber social season, at kung sa tingin ba niya ay mas madali ang pag-navigate sa mataas na lipunan. Ang mundong iyon ay isang larangan ng digmaan sa sarili nitong paraan, at ang mga guro ang humuhubog sa lahat ng kasunod. Ngunit pinili niya ang isang walang pangalang karaniwang tao, na walang sambahayan, na inihahanda si Ariel na maging isang social pariah sa sandaling pumasok siya sa lipunan ng mga maharlika. Sa sandaling iyon, pumasok din si Valerian sa silid-aralan. Ina, pakihinahon po. Hindi ka naman pumunta rito para lang makipagtalo kay ama, hindi ba? Tumabi ka, Valerian. Ang usaping ito ay hindi maaaring isantabi ng ganoon kadali. Mayroon ba talagang kwalifikasyon ang karaniwang taong iyon para magsilbi bilang guro sa Mahika ni Ariel? Iyon ang tunay na tanong, hindi ba? Sa sandaling nakita ni Meliura si Reggie, isang bakas ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang isang hamak na karaniwang tao na magiging guro sa Mahika ng isang maharlika ay hindi isang ordinaryong sitwasyon. Kung ang karaniwang taong iyon ay tunay na nagtataglay ng kinakailangang kakayahan, wala akong nakikitang pangunahing problema dito. Ama, handa kong subukan ang mga kakayahan ni Derek kung matatalo ko siya sa isang magic duel. Tama na. Mula sa pananaw ng isang salamangkero, talagang napakalakas niya.
Sa sandaling binitawan ang mga salitang iyon, natahimik si Reg. Kung ganoon, hayaan niyong subukan ko na lang si Ariel. Doon lang napagtanto ni Valerian na tila may malalim na galit si Reg sa sarili niyang kapatid. Kung si Dara ay tunay na isang mahusay na guro, bilang isang estudyante, dapat ay nagpakita na si Ariel ng konkretong pag-unlad. Handa akong alamin ang kanyang kwalifikasyon sa pamamagitan ng isang magic duel laban kay Ariel. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, pumayag din sa huli ang Grand Duke sa panukala ni Reg. Pagkaalis nila sa study, agad na hinabol ni Valerian si Reg na nauna ng lumakad. Ano ba talaga ang iniisip mo? Bakit mo ipinipilit ang isang magic duel kay Ariel? Kuya, naniniwala ka ba talagang nagbago na si Ariel? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa niya noon? Pero anuman ang mangyari, siya pa rin ang kaisa-isa mong kapatid na babae, sarili nating dugo, na dapat nating protektahan at pagtiisan. Yang tinatawag mong kadugo ang siyang sisira sa ating pamilya sa malaot madali. Hindi pa ba yan napatunayan ng mga ginawa niya? Kung hahayaan siyang makapasok sa mataas na lipunan, iyon ang magiging tunay na sakuna. Iyan ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Malamig na sabi ni Reg. Si Ariel ang unang lumampas sa linya. Dapat ay ikinulong na lang siya sa villa mula pa sa simula. Nasa pagitan ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae, hindi malaman ni Valerian ang gagawin. Hindi nagtagal si Ariel, nang malaman ang desisyon, ay dumiretso kay Derek. Nagmamadali ka ata ngayong umaga. Anong nangyari ngayon? Hindi sumagot si Ariel. Basta na lang niya inihagis ang dokumento sa mesa sa harap ni Derek. Kung matalo ako sa magic duel na to, tatanggalin ka sa trabaho. Narinig ko na isang first star mage si Young Master Reg. Kalmadong sabi ni Derek. Hindi magiging madali ang duel na to, iyan lang ba ang pinunta mo rito para sabihin? Kung matalo ako, ikaw ang matatanggal. Isa akong mersenaryo. Pantay na sumagot si Derek, basta't natapos ang komisyon at nasa bulsa ko na ang ginto. Sapat na yon. At sa ngayon, sapat na ang ibinayad sa akin. Nang marinig iyon, natigilan si Ariel. Seryoso ka ba? Lumipas ang isang linggo sa isang iglap at dumating na rin sa wakas ang araw ng magic duel ni na Ariel at Reg. Maliban kay Atherland na wala sa estate, halos lahat ng miyembro ng pamilyang Duprian ay naroroon. Nandito ka na pala. Pagkakita sa Grand Duke, nag-alok si Derek ng isang karaniwang pagyuko. Sa kilos pa lang ni Derek, halata nang hindi siya kinakabahan kahit kaunti. Dahil doon pa lang ay naghinala na ang Grand Duke na kampante siya. Sa mata ng Grand Duke, ang katotohanang nananatiling kalmado si Derek sa ganitong sitwasyon ay nagpapakitang hindi matalino kung tatanggalin siya. Subalit, ang hindi alam ng lahat ay para kay Reg, hindi ito isang ordinaryong duel. Plano niyang gamitin ang pagkakataong ito para tuluyang wasakin si Ariel. Samantala, si Ariel, na unang beses nasasali sa isang magic duel, ay may kakaibang determinadong tingin. Bumalik ang oras sa hapong iyon nang kausapin niya si Derek. Kaya hindi ka na makikialam pagkatapos niyan. Nararamdaman mo naman mismo, Miss, kalmadong sabi ni Derek. Nag-stabilize na ang paglago ng iyong mana. Maaaring hindi mo pa kayang gumamit ng first star magic sa ngayon, pero sa paglipas ng panahon, magagawa mo rin. Kung tutuusin, dala mo ang dugo ng House Duprian. Bakit mo biglang sinasabi ang lahat ng ito? Sinabi ko na sayo, ang wild attribute ay laging isang landas na akma para sa sariling pag-aaral. Nang marinig iyon, malapit nang maiyak si Ariel. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Derek, alam kong hindi ako mabuting estudyante, pero gusto ko pa ring matuto ng magic mula sayo. Ayokong may ibang magturo sa akin. Linawin ko lang. Kalmadong sinabi ni Derek, hindi ko naintindihan ang etikwete o formal na alituntunin ng mga noble magic duel, at hindi rin ako kailanman sumali sa mga yon. Pero, kaya kong sabihin sayo kung paano manalo sa isang laban. Sa sandaling iyon, naalala ni Ariel ang mga salitang minsan na niyang narinig. Paano nagkaroon ng ganyang tao mula sa House Duprian? Sa pagkakaroon ng ganoong kagagaling na mga kapatid, mukhang pabagsak na ang pamilya. Habang umuulit ang mga boses na yon sa kanyang isipan, dahan-dahang tumigas ang tingin ni Ariel. Gusto kong mananalo ako. Sa sandaling iyon, nakatayo roon si Ariel hindi bilang nakababatang kapatid ni Reg, kundi bilang estudyante ni Derek at bilang isang salamangkerong lumilikha ng sarili niyang landas. Nagsisimula na. Opisyal nang nagsimula ang magic duel sa pagitan ni na Ariel at Reg. Habang pinapanood si Ariel na umakyat sa dueling platform, nakaramdam si Reg ng kakaibang kaba. Talaga bang nakatayo siya dyan na may determinasyong manalo? Nang magtama ang kanilang mga tingin, umalinggaw ang boses ni Delon mula sa gilid. Maghanda ang dalawang panig para sa duel. Susundin ang duel na ito ang Kelvram Salon Advanced Mage Duel Protocol na may ganap na aktibong Aegis ni General Palorum. Ang unang magpa-activate ng proteksyon ay ituturing na talo. Huling paalala, ihanda ang inyong mga sarili. Magsisimula na ang duel. Automatikong nag-a-activate ang Aegis ni General Pelorum bago pa man makatanggap ng kritikal na tama ang nagsusuot nito na nagpapawalang bisa sa mahika ng kalaban. Hindi maiwasan ni Derek na isipin na palagi niyang pinagtatakhan kung paano lumalaban ang mga maharlika gamit ang mga sobrang mamahaling gamit bilang training gear. Mukhang marami talaga silang perang sinusunog. Ang harang ay tumatagal ng 10 minuto. Malinaw na balak ni Reg na tapusin ang laban bago magsara ang pagkakataong iyon.
Wala siyang intensyon na tumanggap ng tabla, kaya naman sineseryoso niya ang magic duel na ito. Sa sandaling nagsimula ang duel, nag-ipon si Reg ng mana sa kanyang palad at nagsimulang mag-chant. Ngunit habang inihahanda ni Reg ang kanyang spell, nanatiling hindi gumagalaw si Ariel. Nakatutok ang kanyang tingin sa kanya. Isa sa mga pangunahing salik sa isang magic duel ay ang bilis ng pag-chant sa malayuang labanan. Kung sino ang unang matapos mag-chant ay karaniwang may kalamangan. At sa isip ni Reg, para talunin si Ariel ay kailangan lang ng isang first star magic spell. Pasensya na, naisip niya, pero babalik ka sa villa na yon. Sa sandaling natapos ang kanyang chant, first star magic. Isang Gallblade ang humiwa sa hangin patungo kay Ariel. Mula sa pananaw ni Reg, imposibleng maiwasan ng mabagal na si Ariel ang atake. Nakikita na niya ito sa kanyang isipan. Ang Gallblade na magti-trigger ng protective barrier at si Ariel na ididiretso pabalik sa villa. Ang hindi niya napansin ay ang hindi natitinag na determinasyon sa mga mata ng babaeng itinuturing niyang banta sa pamilya. Sa mismong sandaling iyon, ibinaba ni Ariel ang kanyang tindig at biglang gumilid, isang pambihirang pagpapakita ng liksi mula sa kanya. Walang duda tungkol dito. Ang pagbabagong ipinakita ni Ariel ay higit na lumampas sa inaasahan ni Reg. Huwag mong isiping makakatakas ka. Nagngangalit ang mga ngipin, pilit na nag-channel si Reg ng mas maraming mana at binago ang direksyon ng Galeblade. Kumurba ang talim sa ere at muling sumugod kay Ariel. Sa pagkakaintindi ni Reg, ang isang babaeng nakakulong sa villa sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman mapapantayan ang stamina ng isang ordinaryong tao. Ngunit kung nakita lang ni Reg ang ekspresyon ni Ariel sa sandaling iyon, agad sanang gumuho ang kanyang mga akala. Kahit na magaling si Reg sa multi-attribute magic, baguhan pa rin siya pagdating sa totoong labanan. Ang pagpilit sa isang spell na baguhin ang direksyon ay mabilis lang na umuubos ng mana. Nang akalain ni Reg na hindi na makakatakas si Ariel, isang pader ng yelo ang lumitaw mula sa lupa at sinalo ang Galeblade. Sa normal na sitwasyon, ang isang simpleng pader ng yelo na gawa lang sa mana ay hindi dapat kayang salagin ang multi-attribute magic. Gayunpaman, dahil pilit na binago ni Reg ang direksyon ng Galeblade, lubos na nabawasan ang lakas nito. Kahit na, hindi pa rin makapaniwala si Reg na kayang harangin ni Ariel ang kanyang mga atake gamit ang mga murang diskarte. Nanatili sa kanyang kinatatayuan, nagsimulang mag-chant muli si Reg. Sa pagkakataong ito, balak niyang magpakawala ng 3 sunod-sunod na Galeblade, ang kanyang specialty. Kung gusto ni Ariel na patuloy na umiwas, ang kailangan niya lang gawin ay harangan ang lahat ng posibleng daan para makatakas. At tiyak na hindi naniniwala si Reg na makakaasa siyang muli sa mga pader na yelo para pigilan ang kanyang mga talim. Makinig kang mabuti, Ariel. Sinabi ito sa kanya noon ni Derek, iba lumaban ang mga mersenaryo sa mga maharlika. Wala silang pakialam sa marangal na pagkapanalo. Ang mahalaga sa kanila ay manalo. Tapos, at iba ito sa karaniwang magic duel ng mga maharlika. Kahit manalo ka, maaari ka pa ring mapuna. Pero kahit na natatapos nito ang trabaho, handa ka bang matutunan yan? Naman, handa ako. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Pagbalik sa kasalukuyan, sinimulang suriin ni Ariel ang sitwasyon tulad ng itinuro sa kanya ni Derek. Agad niyang ginamit ang kanyang mana at gumawa ng ilang karagdagang haligi ng yelo. Pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw sa pagitan nito gamit ang mga haligi bilang panangga habang tumatakbo. Kahit na mas malakas ang purong kapangyarihan ni Reg kaysa kay Ariel, hindi niya kinalimutan ang aral ni Derek. Kahit na may agwat sa lakas, posible pa ring manalo. Dahil hindi ito isang duel, ito ay isang laban. At tulad ng hula ni Derek, si Reg ay talagang walang karanasan sa totoong labanan. Sa paulit-ulit na pagpilit sa kanyang mga Galeblade na magbago ng direksyon, naubos ni Reg ang kanyang mana na nagdulot sa pagbaba ng bilis at lakas nito kumpara sa karaniwang multi-attribute magic. Iyon ang tanging dahilan kung bakit halos nailagan ni Ariel ang bawat atake. Sinabi sa kanya noon ni Derek, ang labanan ay tungkol sa paghubog ng battlefield at pagsamantala sa bawat kalamangan na mayroon ka. Sa madaling salita, gawin ang lahat para manalo. Kahit ang pagiging pabaya at pagkakaroon ng maling kapanatagan ng iyong kalaban ay maaaring gawing sandata. Nang mapagtanto niyang hindi na niya kayang iwasan ang atake, tinawag muli ni Ariel ang kanyang mahika, nagtayo ng pader ng yelo para harangin ang paparating na first star magic, ang Galeblade. Gayunpaman, dahil kamakailan lang nagising ang kanyang mahika, nararamdaman na niya ang bigat ng matinding magic duel na ito. Sa sandaling iyon, muling umalinggaw ang boses ni Reg na tapos na ang laban. Pagkarinig niya sa mga salitang iyon, mabilis na lumingon si Ariel. Ang huling Galeblade na pinakawalan ni Reg ay umikot na sa mga pader na yelo. Nang tumama ang spell, ang dueling platform ay tuluyang natabunan ng usok at alikabok na tinakpan ang lahat ng makikita. Si Derek naman ay hindi nagpakita ng anumang pagkabahala. Nagtiwala siyang hindi basta-basta matatalo si Ariel. Hindi iyon masasabi para sa Grand Duchess, si Miliela, na nanigas sa kanyang upuan. Ariel, Delran, ano pang hinihintay niyo? Itigil na ang duel at ibalik siya rito. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita ang Grand Duke. Bumalik ka sa iyong upuan. Hindi pa tapos ang duel. Anong sinasabi mo? Nakita mo naman, di ba? Tinamaan si Ariel ng spell na iyon. Hindi siya tinamaan. Walang emosyong sagot ng Grand Duke.
Hindi pa na-activate ang Aegis ni General Pelorme. Sa katunayan, ang atensyon ng Grand Duke ay hindi lang nasa platform, pinapanood din niya si Derek na tahimik na nakaupo sa mga manonood. Mula simula hanggang dulo, hindi man lang kumurap si Derek na parabang lahat ng nangyayari sa harap nila ay naayon sa plano. Samantala, habang hindi pa tapos ang duel, pumasok si Reg sa nananatiling ulap ng usok. Ayon sa lohika, dapat ay tinamaan na si Ariel ng First Star Magic, ang Bellblade. Pero, nanatiling hindi aktibo ang Aegis ni General Pelorme. Noon nakita ni Reg ang isang pamilyar na anyo sa ilalim ng platform sa isang maliit na siwang. Bago pa siya makakilos, uminit ng malakas ang mga tabla sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sumunod na sandali, matutulis na haligi ng yelo ang tumusok pa itaas mula sa ilalim ng platform, na ginulat si Reg sa biglaang pananambang. Mabuti na lang, mabilis ang kanyang reflexes. Ang kanyang balabal lang ang natamaan. Hindi makapaniwala si Reg na magtatago talaga si Ariel sa ilalim ng dueling platform at aatake mula sa ibaba. Ayon sa mga patakarang inanunsyo ni Delron kanina, ang pag-alis sa platform ay dapat magresulta sa agarang pagkatalo. Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Delron, ang ginawa ni Ariel ay hindi lumabag sa mga patakaran ng Magic Duel. Kahit na, ang ganoong klaseng madaya at primitibong estilo ng pakikipaglaban ay hindi pa kailanman nakita sa duel ng mga maharlika. Habang iniisip iyon ni Reg, muling uminit ang mga tabla sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na medyo gusot ang kanyang itsura, halos nailagan ni Reg ang ice spike na sumulpot pa itaas. Malayo pa ito sa pagtatapos. Halos kaagad, 3 pang haligi ng yelo ang sumulpot sa tabi niya. Walang duda tungkol dito. Lahat ng atake mula sa ilalim ng platform ay direktang nakatutok kay Reg. Imposibleng hulaan at halos hindi makita ang mga ataking ito, at isang malinis na tama lang ay nangangahulugan ng agarang pagkatalo. Sa sandaling iyon, walang bakas ng pagiging maharlika ang natira kay Ariel. Noon na natagpuan ni Reg kung saan siya nagtatago sa ilalim ng platform. Noon niya lang talaga nakita ang mga mata ni Ariel. Walang kahit anong emosyon sa mga ito. Hindi ito ang tingin na dapat mayroon si Ariel. Pero pakiramdam ni Reg ay nakita na niya ang tingin na yon dati. Mabilis na dumating ang sagot. Ang parehong mga mata ay pag-aari ng mersenaryo na walang ipinakitang reaksyon kahit na kinwelyuhan siya ni Valerian. Noon lang napagtanto ni Reg na ang mga taktika ni Ariel ay may hindi maikakailang bahid ng impluensya ng kanyang magic tutor. Dahil malinaw na ang katotohanan, wala nang dahilan para panatilihin ni Reg ang kanyang pagiging maharlika. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang balabal na nakasabit sa kanyang likuran. Kung tinalikuran na ni Ariel ang marangal na ideal ng mga duel at piniling lumaban para lang sa panalo, tutugon din siya ng naayon. Dahil sa desisyon ni Ariel, isinantabi ni Reg ang pagiging aristokrata na palagi niyang pinaninindigan. Ano ba to? Gumagapang sa ilalim ng platform. Nakakadiri dyan sa ilalim. Mahal, anong ginagawa mo? Itigil mo sila agad. Walang nilabag na patakaran si Ariel. Hayaan mong magpatuloy ang duel. Dahil ginugol ang kanyang kabataan sa mga tunay na labanan, hindi nagpakita ng pagkagulat si Grand Duke Duprin. Habang nakapatong ang kanyang baba sa kamay, tahimik niyang pinanood ang duel sa ibaba. Samantala, habang nagtatago sa ilalim ng dueling platform, hindi basta-basta umaatake si Ariel. Maingat niyang pinagmamasdan ang mga pagbabago sa itaas, mas partikular, ang daloy ng mana. Sa sandaling magsimulang mag-chant si Reg, matutunto ni Ariel ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pabago-bagong daloy ng mana. Dahil doon, dalawa lang ang pagpipilian ni Reg, itigil ang kanyang chant para umiwas o piliting lumipat mula sa offensive magic patungo sa defensive spells. Sa gitna ng tensyon, mabilis na napagtanto ni Reg ang tunay na intensyon ni Ariel. Sinasadya niyang ubusin ang kanyang reserba. Ngunit sa sandaling iyon natuklasan ni Reg ang paraan para malampasan ang pagkapatas. Kasabay nito, napansin ni Ariel na biglang nawala ang daloy ng mana sa buong arena. Agad niyang naramdaman ang pakana. Pero anuman ang intensyon ni Reg, ang kailangan lang niyang gawin ay patuloy na guluhin ang kanyang pagchant. Maging si Delron ay hindi maitago ang kanyang pagkagulat nang mapansin ang biglaang pagbabago sa kilos ni Reg. Nakaakyat na si Reg sa flagpole kung saan naroon ang sagisag ng pamilyang Duprin. Mula sa posisyong iyon, halos imposible para kay Ariel na matukoy ang pagbabago ng mana sa kanyang tiyan. Kasabay nito, hindi na rin makumpleto ni Reg ng maayos ang kanyang tiyan. Ang tanging solusyon na natitira ay wasakin ang mismong dueling platform para walang mapagtaguan si Ariel. Walang pag-aalinlangan, pinagsama ni Reg ang kanyang mana at nagpakawala ng mana arrow diretsyo sa paanan ng flagpole. Dahil sa impact, bumagsak ang poste, kumalansing ang sagisag ng pamilya habang bumabagsak ito. Sinamantala ang pagkakataon, lumundag si Reg sa bumabagsak na poste. Simple lang ang kanyang plano. Habang winawasak ng flagpole ang platform, babagsak din siya diretsyo sa ilalim nito. Natigilan si Miliela sa nakita. Hindi niya inakala na gagawin ng anak na labis niyang ipinagmamalaki ang ganoong taktika. Ngunit wala nang pakialam si Reg sa opinyon ng iba. Sa sandaling lumapag siya sa ilalim ng platform, sinimulan niyang hanapin si Ariel sa paligid. Sa gitna ng umiikot na alikabok, mabilis niyang natanaw ang isang mabilis na gumagalaw na anyo. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala muli si Reg ng isang mana arrow.
Sa sandaling lumipad ito, naramdaman ni Ariel ang marahas na pagbabago ng mana sa kanyang paligid. Agad niyang sinubukang kumuha ng mana para bumuo ng isa pang ice pillar, ngunit agad niyang napagtanto na halos naubos na ang kanyang reserba. Hindi na siya makapag-cast ng spell at kailangang mag-recover ng mana habang umiiwas. Sa kabutihang palad, dahil sa makapal na alikabok, bahagyang lumihis ang mana arrow ni Reg. Ang talagang ikinagulat ni Reg ay ang paglapit ni Ariel sa halip na umatras, isang malinis na tama lang sana ay tapos na ang laban. Sa halip, tinalikuran ni Ariel ang mahika at nagpakawala ng isang malakas na sipadiretso sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, muli itong nakita ni Reg sa kanyang mga mata. Ang hangaring pumatay na nasaksihan niya ng maraming beses noong kanyang kabataan, ang tingin ng isang taong gagawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Sapul ang tama, nawala ng hininga si Reg. Ngunit ang hindi inaasahan ni Reg ay ang sumunod na totoong atake. Dumakot si Ariel ng lupa at ibinato ito diretsyo sa kanyang mukha. Kahit na agad napansin ni Reg ang kanyang intensyon, nagawa pa rin niyang samantalahin ang panandaliang pagkakataon. Sinamantala ang pagkakataon, umakyat muli si Ariel sa platform gamit ang bumagsak na flagpole. Nilinaw ng kanyang kilos ang isang bagay kay Reg. Ubos na ang kanyang mana. Mula sa kanyang tindig, madaling nabasa ni Reg ang kanyang determinasyon. Gusto kong manalo sa tingin ko. Anuman ang kapalit, papatunayan ko ang aking halaga sa pamamagitan ng tagumpay. Ang mga kilos ni Ariel ay nagpaalab sa diwa ng pakikipaglaban ni Reg, ngunit hindi bilang kalaban, kundi bilang kanyang kapatid. Nang umakyat si Reg pabalik sa platform, nakatayo na roon si Ariel at tahimik siyang pinapanood. Puno ng dugo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang tingin ay mabangis na hindi kapanipaniwala. Sa sandaling iyon, naalala ni Ariel ang itinuro sa kanya ni Derek noong gabing iyon. Isipin mo ang isang syudad na pinipinta gamit ang malalapad na hagod. Ang mana ang pangkulay. Ang mga incantation ang pinsel. Tipunin ang mga nagkalat na kulay gamit ang pinsel at kumpletuhin ang obra. Iyon ang mahika. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, binigkas ng binatang may puting buhok na isinilang sa buhay mersenaryo ang mga salitang iyon. Taglay ang mga matang puno ng liwanag ng bituin, unang naramdaman ng dalaga ang pagnanais na ipinta ang mismong mundo. Ang mabituing kalangitan noong gabing iyon, ang mana na dumadaloy sa hangin, at ang binatang may puting buhok sa kanyang tabi. Nais niyang makuha ang lahat ng iyon. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, malinaw na muling lumitaw sa harap ni Ariel ang eksena mula sa gabing iyon. Kinakayod ang natitirang mana sa kanyang kalooban, inilarawan niya sa isip ang pagpipinta sa isang malawak na canvas gamit ang kanyang mga daliri. Bago niya namalayan, tumugon ang mana sa hangin sa kanyang tawag, nagtipon sa dulo ng kanyang mga daliri, dala ang isang nakakakilabot na lamig. Ang kauna-unahang likha ni Ariel ay malapit ng isilang. Sa sandaling iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata, pinakawalan niya ang kanyang kauna-unahang transcended spell, isang sibat ng yelo na nagliliwanag ng lamig na tumatagos sa buto ang nabuo sa kanyang tabi. First Star Magic, Ice Spear. Napaurong si Dalon sa kanyang nakita. Mahal ko, tingnan mo, First Star Magic yon. Nagcast si Ariel ng First Star Magic. Isang Ice Spear, nagawa mo rin sa wakas. Sa sandaling lumitaw ang Ice Spear, wala nang sinuman sa paligid ng platform ang nangahas na makialam pa sa duelo. Si Reg naman, tahimik na nanumpa na ibibigay sa kanyang kapatid ang pinakaseryosong tugon na kaya niya. Walang pag-aalinlangan, bumuo siya ng ilang mana araw ng sabay-sabay. Kahit nagamit ni Ariel ang First Star Magic, naniniwala pa rin si Reg na hindi magbabago ang resulta. Sa sandaling tuluyang nabuo ang Ice Spear, itinulak ito ni Ariel pasulong at inihagis diretsyo kay Reg. Halos sa parehong sandali, pinakawala ni Reg ang bawat magic arrow na nakapalibot sa kanya. Nagbanggaan ang dalawang First Star spell sa gitna ng platform, na nagdulot ng isang marahas na pagsabog habang muling nilamon ng alikabok ang arena. Sa sandaling iyon, napuno ng pag-aalala ang puso ni Miliela para sa kanyang bunsong anak na babae. Habang dahan-dahang nawawala ang alikabok, isang Aegis ni General Palorum ang lumitaw sa loob ng arena, hudyat ng pagtatapos ng duelo. Parehong natagpuan nina Ariel at Reg ang kanilang mga sariling sagot mula sa sagupaang ito. Habang nawawala ang usok, ang duelo na magpapasya sa kapalaran ni Derek ay sa wakas ay nagbunyag ng sagot nito.